Walang puso at pakiramdam ang pera. It has no heart, it has no eyes, it has no soul, it has no thoughts, it has no will. Pero the moment na mapunta siya sa kamay ng tao, nagkakaroon siya ng personality. Kasi kung kaninong kamay siya mapunta, doon mo makikita yung totoong nasa puso ng tao. Isipin mo sa 1,000 pesos or $1,000. Pwede kang bumili ng groceries, magbigay ng limos o mag-donate sa simbahan or sa charity. Pero with the same 1,000 pesos or $1,000, pwede ka rin gumastos sa bisyo, babae o sirain ang sarili mo sa drugs. Parehong pera, parehong halaga, pero magkaibang puso ang may hawak. Money is not evil, it's just a mirror. Salamin lang siya. It reflects what's inside us. Kaya kung gusto mong malaman ang totoong laman ng puso ng isang tao, bigyan mo siya ng resources. Bigyan mo siya ng kapangyarihan. Doon mo makikita kung ano talaga ang inuuna niya. Sabi nga sa Bible, where your heart is, there your treasure will be also. Ibig sabihin, kung saan mo nilalagay ang pera mo, doon mo rin makikita kung nasaan ang puso mo. Kaya kung puro luho, puro walwal, puro instant gratification, puro inom, puro gala, baka kailangan mo nang tanongin yung sarili mo. Sino ba talaga ang sinasamba ko? Ang Diyos o yung pera? Hindi masamang mangarap ng milyon or kahit bilyon pa yan. Pero, paano ka pagkakatiwalaan ni Lord ng milyon kung ilang libo pa lang hindi mo na kayang i-handle ng maayos? Lagi nating gustong yumaman, pero nakakalimutan natin ang tunay na yaman hindi sinusukat sa dami ng laman ng wallet, kundi sa laman ng puso. Kaya kung binigyan ka ni Lord ng konting resources ngayon, alagaan mo yan. Be a good steward, be a good shepherd. Gamitin mo para gumawa ng mabuti, para makatulong, para mag-glorify si Lord. Kasi hindi tungkol sa kung magkano ang hawak mo, kundi kung gaano ka kahanda sa responsibilidad na binigay niya. So, the next time you hold money, remember, this is not your God. This is just your test. And how you handle it shows what kind of heart you really have. Money can build a house, but only a character can build a home. So manage your blessings well, because God is watching how you handle the little before He trusts you with more.